Sobrang dami nga ng isda dito sa baksakan ng Dinadyawan. Puro sariwa at ang lalaki ng mga isda nila ditong binebenta. Ito nga yung talakitok at nandito nga rin kami ni Ivan. Sumakay kami ng crystal kayak. Nasa gilid kami at tinamaan kami ng alon kaya ayan. Tumaob yung kayak namin at nagasgasan ako. Pati nga si Ivan dito ay nagkapasa-pasa. Kaya tara! Napakasarap nga magkape dito sa gilid ng dagat habang nagmumuni-muni. At mamaya-maya nga lang ay tinawag ako nila mama para ipagmaneho at pumunta kami ng palengke. At bibili nga daw sila ng isda. Ito nga dito na tayo sa baksakan ng mga isda at napakaraming isda dito na mabibili. Dito nga ay bumili kami ng pang-ihaw at pang-ulam namin. Ito nga yung mga hipon. Napakaraming sariwang isda dito. At saktuhan lang din ang mga presyo nila dito, hindi ganun kamahal. Ito nga yung pusit. Talagang lalaki at napakasarap talagang lutuin. Dito nga ay may mga pukpuklo at arosep din sila. Bebenta rin kami niyan ng arosep. Ito nga ay namili na sila ni Nang Janet at si Tito Johnny. Ang dami nga nilang isda dito at ang lalaki talaga. Di ko nga alam at di ko nga ganong kabisado yung mga ibang isda dito. At lalong lalo na ito ay napakalaki. Na-slice na nga nila. Ito nga ay may sariwang pusit sila dito at ang lalaki ng isda. At yung iba nga daw dito ay talakitok. Ito nga yung sinasabi nilang talakitok. Yung nag-iisang malaki na yan. Kaso nailawan na. Naming kabisado yan kaya yung alam lang namin lutuin ang binili namin. At nga na nagbabangka ay dito nagbebenta at dito na rin kayo bibili. Sobrang dami nga ay hindi kayo makapili kung anong bibili nyo. May nga rin nilang daing dito. Napakasarap almusal at pangumagahan yan. Kaya ito kumain na nga kami dahil mamaya-maya pa namin iluto yung mga isda. Napakasarap magsalo-salo sa gilid ng dagat. Lalong-lalo na pag ganito kayo karami. Ito nga at kumakaway na sila ni Nang Janet tsaka sila mama. Mamaya-maya nga lang naisipan namin ni Ivan na mag-crystal kayak. At binigay ko na kay kuya yung resibo para iayos na namin yung crystal kayak. Dito nga ito ang tuwa pa ako sa crystal kayak na yan. Hindi pa ako nasusugatan yan. At nagsuot na rin ako ng life vest para sigurado dahil medyo magpapagit na tayo at medyo malalim talaga doon sa pupuntahan natin. Ito na nga tinayos na nila yung crystal kayak. Dito nga ay ang bababa pa ng alon at okay na okay pa naman nung nag-crystal kayak kami. Ito nga tinaayos na ni kuya para makasakay na kami ng crystal kayak. Kakayak nga ako noon dito sa Dinadyawan pero hindi pa crystal kayak noon at wala pa noon ito. Ito nga yung bago nilang crystal kayak ngayon. 100 pesos ay may 15 minutes sa kayo magkakayak dito. Napakamura nga lang naman nito. Dito nga ay nag-aaway kami ni Ivan at kung saan-saan kami kasi napupunta. Naman din yung nasa harapan pero hindi marunong magsagwan. Ito pinapabayaan ko muna siya kahit saan niya dalhin. Ay relax na relax lang ako dito sa crystal kayak na to. Mamaya-maya nga lang kung saan-saan na kayo pupunta ay ako na ang nagsagwan para naman maayos at dumiretso na yung takbo namin dahil puro sigsag at hindi niya alam ang gagawin niya kung paano pagmamaneho ang gagawin niya. Kaya ito sobrang saya pa namin ni Ivan dito. Sayang nga lang at yung magina ko hindi nakasakay ng crystal kayak. Sa susunod ay pwede na silang sumama. At dalawa na nga yung baby ko noon. Ito nga ay palalim na kami ng palalim kaya medyo natatakot na rin kami. Pero okay naman kasi naka life vest naman kami. Dito nga ay sobrang saya pa namin ni Ivan dahil wala pa nangyayari aksidente. Pumunta nga kami sa kabilang resort at ayan. Makikita nyo ang dami nga nagbanana boat. Sa amin kasi matatakotin sila sumakay ng ganyan kaya hindi sila sumasakay. Dito sa kabilang resort ay may nagbanana boat nga. At 10 nga sila nakasakay. Sinabi ko nga kay Ivan di natin mauunahan yan dahil walang makina itong crystal kayak natin. Ito nga ay napagod na kami ni Ivan magsagwan at nagpalutang-lutang na lang kami dito. Kahit sobrang init at sunog na kami, ito ang tuwa kami ni Ivan nag-crystal kayak dito. Dito nga ay napakakalmado ng dagat at hindi ganun kalalakas ang alon. Ayan, kitang-kita nyo naman yan. Ito nga ay kahit magaan yung crystal kayak, stable yung pagsakay nyo at hindi naman delikado. Ito nga't pasisid-sisid na lang tayo at nakatayo na lang tayo at pina-experience din namin kay Justin. Kaso masyadong matatakotin kaya ayaw niyan lumayo. Ito nga ay tataob namin yung bangka at may biglang humampas na malaking alon. Ayan, tumaob yung bangka at pati kami ay hinampas ng alon. Puro gasgas nga ako at puro pasa rin si Ivan. Talagang delikado sa gilid talaga ng dagat. Bigla-biglang may lumakas. Ito, naglakad-lakad na lang kami ni Ivan dito sa gilid ng dagat. Kahit mapdi yung sugat natin. Ito nga sa banda dito ay napakalakas na mga alon. Doon sa amin bihirang lumakas dahil mas malapit kami doon. Kita nyo naman yan. Napakaganda talaga ng dagat ng Dinadyawan. Takot na kami mag-crystal kayak ni Ivan kaya naglakad-lakad na lang kami dito para may pakita sa inyo kung gaano kagandang dagat dito sa Dinadyawan. Dipakulaw Aurora. Napakasulit talaga dito sa Dinadyawan na ito. Napakaganda at napakasarap tignan ng mga alon. Ito nga ay napakasarap maglakad-lakad sa gilid ng dagat. At mamaya-maya nga lang ay uuwi na kami. Ito at nakabihis na kami. Ito na nga yung mga tinamaan sa akin doon sa crystal kayak. Gasgas na naman ako. Kala nga nila na aksidente sa motor dahil malakas din yung pagkasadsad. At ito nga pinapainit na natin yung sasakyan habang nagkakarga ng gamit. Dahil 2 araw na hindi tumakbo ito kaya mas magandang painitin muna natin bago tayo umalis. At andito nga kasama ko si Asian Packboy ng
kawayan. Kikwentuhan nga kami mag-convoy dito. Oo daw ako ng oo, tapos mamaya iiwanan ko naman daw siya. Kaya yan, nag-aasaran kaming dalawa. At nagpapogi pa nga si Kunat. Dito nga ay mainit na yung dalawang sasakyan namin. At pupunta daw muna kami ng palengke para makapamili ng konting pasalubong at daing. Ito nga yung dinadyawan, public market nila. Dito nga ay tumingin-tingin na tayo na may papasalubong, lalong-lalo na sa anak ko na hindi nakasama. Hilig nga magprito yung asawa ko ng daing kaya bumili na rin kami. Before 100, yung iba naman 200 tatlo. Ito pa nga yung kita ko magagandang kulay dito. Ipapasalubong ko kay Sophia. Pinangakuan ko naman magsiswimming yung anak ko pagdating. Hindi na sila sumama dahil bawal magbiyahe si mami. Dito nga ay pakasarap ng convoy namin ni Kunat at medyo mausok yung sakyan niya dahil nakaremap. Inunahan ko na nga siya dito sa X dahil bibili kami ng egg pie. Isa nga ito sa pinakamasarap dito sa nadaanan namin na ito. Dito sa X ay napakasarap talaga ng egg pie nila kaya dumaan na kami ng 2 piraso para pampasalubong na rin. Ito napakainit na nga ng biyahe namin pero okay naman kahit naka blue clear tin kami. So yun, hanggang dito na lang ating video. Maraming salamat sa lahat ng manonood.